Patay na ako. Hindi ko akalain na ang unang makakita sa aking bangkay ay ang aking asawa. Fu Tinghan, Fu Xinhang, Fu Tinghan. Kami ni Fu Tinghan ay nagpakasal lamang sa pamamagitan ng kasunduan. Akala ko labis siyang napupot sa akin. Huwag kang matakot. Narito na ako. Jiang Er. Jiang Er. Jiang Er. Jiang Er. Jiang Er. Ito ang kasunduan sa donasyon. Tatay, darating na ako para mag-donate ng bato. Nasa bahay na si Er. Hindi nakapagtataka na hindi na bumalik si Fu Minghe para sa akin. Kaya pala ikaw ang nag-donate ng bato para sa akin. Magsasama na tayo agad. Habang buhay. Fu Tinghan. Akala ko, ikaw pala ang nagmamahal sa akin. Sa lahat ng taon na ito, bakit hindi mo sinabing? Ayoko talaga makasama si Fu Tinghan, yung may kapansanan na nakaupo. Pero gwapo naman si Fu Tinghan ah. Bakit ka ganyan kausap para sa kanya? Sige, umupo ka na lang sa tabi niya. Ako. Hindi. Sobrang mababa ng mga marka ko. Natatakot akong makaapekto sa kanya. Ikaw, matabang tao. Umupo ka na lang sa tabi niya. Kung hindi, pupunta na sana ako sa guro. Dumating si Fu Tinghan. Fu Tinghan. Sabi ko na. Dapat nandito ka lang sa tabi ko. Kung wala ang pahintulot ko, huwag kang umaalis kahit isang hakbang. Kahit mamatay ka pa, hindi pwede. Kung may susunod pang buhay, hindi na kita papayagang tiisin ang lahat ng ito. Gusto kong mabuhay ka ng maayos. Nandito ka pa. Lahat ay may pagkakataon pa. Jiang Er. Jiang Er. Anong nangyayari? Medikal na serbisyo. Hindi ito panaginip. Talagang nagbalik buhay ako. Sa nakaraang buhay, akala ko hindi mo ako minahal kailanman. Hanggang sa ako'y pumanaw. Kung hindi dahil sa pagpipilit ng mga magulang ko, hindi ako mag-aasawa sa'yo. Nagkasundo lang kami sa kasal.
Pagkatapos ng kasal, hindi kami mag-istorbo sa isa't isa. Siyempre naman. Sampung taon na kaming kasal. Si Fu Xinhang ay tahimik na nagprotekta sa akin. Pati lahat ng ari-arian ay ibinigay niya sa akin. Akala ko noon malulugi na siya. Sinasadya mong ilihis ang yaman. Sa pagkakataong ito, ako na ang magpoprotekta sa iyo. Fu Tinghan. Fu Tinghan ako. Fake. Fake. Nakatakot ka sa akin. Akala ko patay ka na. Ayos lang ba ang anak? Mga magulang. Ayos lang ako. Ang saya makita kayo. Noong nakaraan, para pilitin akong mag-donate ng bato, binugbog ni Fu Minghe ang mga magulang ko at ang nakababatang kapatid ko. Papa. Mama. Jian Yu. Ano ba talaga ang plano nyo? Ginoogi ng Jiang. Gusto naming iligtas ang buhay ng mga magulang mo at ng kapatid mo. Kaya pipirma ka sa kontratang ito para sa donasyon ng kidney. Papa, magdodonate ako ng kidney. Pinalaya ang pamilya ni Er. Sa buhay na ito, kailangan kong protektahan kayong lahat. Eight. Sino itong puting mukha na ito? Siyang iyong kasintahan. Anong puting mukha? YG 的地面见到你，我心是怎样波动？我们间像没有点燃引线，却偏偏遇到火种。Every time I see your face, I want. Hello. Sino ang nagpaalam sa'yo na hawakan si ate? Ay, tumigil ka. Ikaw ang nagdala kay Er namin. Sa klinika. Talagang maswerte si Er namin. May katulad mong gwapong mabait na kaklase. Hindi naman kami mga magulang na hindi bukas ang isip. Sino bang walang panimula sa pag-ibig, di ba? Hahaha. Ako at si Mama Er ay nagmula sa paaralan hanggang sa kasal. Kung hindi kayo ba, tatay? Tayo. Hindi tayo ganyan. Ikaw, tingnan mo siya. Nahiya na siya. Sige na. Bumalik na kayo agad. Kailangan pa naming pumasok sa klase. Tara na. Tita. Ikaw at siya. Ano ba talaga ang relasyon nyo? Tita, mga bata lang kayo. Bakit nagtatanong ng ganito? Tita. Mainit sa lupa. Magsuot ka na.
Malapit na ang klase. Tara na. Ay naku. Tatay. Nanay. Ikaw na pasaway. Anong ginagawa mo dito? Hindi ka pupunta sa klase. Kaya, araw-araw, ikaw ang pinaka nagbibigay ng sakit ng ulo. Tara na. Ako. Tatay. Ay. Yun. Babalik na ako sa klase. Kita tayo mamaya. Jiang Yi. Hindi ka pa rin nagbago. Aking maliit na kampanilya. Anong tinitingnan mo? Ikaw pa na bingi, karapat-dapat ka pang makasama sa akin sa upuan. Agad mong ayusin ang sirang bag mo. Tumayo ka na at pumunta sa basura sa likod at umupo. Yung sira mong bag, amoy mahirap. Kaya bang ikumpara sa akin, sa bag ni Naika? Buhatin mo nga. May utos ka sa akin. Maruming at pangit na bingi. Sino ba gustong makasama sa tabi mo? Yung bag na yon. Ito lang ang tanging alaala na iniwan ni Nanay Fu Tingshan. Sino ang nagsabing walang gustong gawin ito? Gusto ko. Gusto ko. Ipunin ang bag. Sino ka? Sino ka ba? Ayaw kong kunin. Ikaw. 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 Kukunin mo ba? Kukunin ko. Kukunin ko. Humihingi ng tawad. Pasensya na. Mula ngayon, Fu Tinghan. Siya ang inaalagaan ko. CJ, CJ. Salamat sa'yo. Walang anuman. Ito ba ang kabayaran ng muling pagkabuhay? Kailangan ko pang basahin ulit ang libro. Kumusta, katabi ko? Magandang pag-aalaga sa hinaharap. Mga estudyante, magsimula na tayo sa klase. Magandang araw, guro. Magandang araw, mga kaklase. Umupo na kayo.
Jiang ang iyong kampana. 谢谢。 Magkasama na naman tayong nakaupo, Ngayon pag-usapan natin ang problemang ito. Mga estudyante, tapos na ang klase. Mag-aral ng mabuti pagkatapos ng klase. Jiang pumunta ka sa opisina ko. Ay, Futinghan. Lumabas ka dito. Bakit mo sinira ang bag ng kaklase? Alam mo ba kung sino siya? Siya ang unang nanakit kay Fuxinhan. May kapangyarihan at yaman ang pamilya niya. Anong pakialam kung nanakit siya ng isang taong bingi? Bilang isang guro, sinasabi mo yan. Hindi ka ba nakakaramdam ng konsensya? Namumuno ka pa sa pagpapakita ng hindi patas na pagtrato sa mga estudyante. Bilang isang guro na nagtuturo at nag-aalaga, walang katwiran ang ganito. Ang kapansanan ni Futinghan ay hindi kasalanan niya. At hindi ito dahilan para siya ay apihin. Bakit mo siya basta-basta pinapalitan ng pwesto? Nagtanong ka ba sa kanyang opinyon? Wala kang respeto kay Futinghan. Kung magpapatuloy ka pa sa ganitong asal, sasabihin ko ito sa tatay ko. Iulat ko ang mga pangyayaring ito sa board ng paaralan. Ate Jiang. Hindi maganda, Ate Jiang. Futinghan. Si Futinghan ay kinuha ni Linling sa likod ng paaralan. Ano? Tingnan nyo. Sobrang labis na ito. Ikaw ang nananakit kay Xiu. Linling. Sa nakaraang buhay, nakasunod kay Fu Minghe. Inapi ang mga alagad ng pamilya ko. Hindi nakapagtataka na sa nakaraang buhay si Fuxin. Mukhang malamig at walang puso. Sapagkat siya ay pinahirapan mula pagkabata. Ikaw ang kusang pumasok dito. Huwag mong sisihin ako. Hindi ito tungkol sa'yo. Si Xiu ang aking diyosa. Pag masakit sa kanya ay para na ring pagsakit sa akin. Xiu. Si Futinghan at ang nakababatang kapatid na si Wenxiu. Ito ka na pala. Ang kabayaran sa pakikipag-agawan kay Brother Tinghan. Hindi kaya si Fu Minghe ang ama ni Futinghan? Dinala si Wenxiu dito, di ba? Tumigil ka na. Tumigil ka na. Futinghan, ang tapang mo talaga.臭死啊！看着小小年纪的，他这么小怎么生存呀？太可怜了。 Fuxinghan. Wow. Hoy. Hindi ba pwedeng mag-usap ng maayos? Tigil, tigil, tigil. Kailangan bang mangbuli ng kaklase? Sino ba ang ate na to? Sobrang lakas, naglakas loob pang saktan ang aming leader. Ang taas ng laban. Ngayon, pareho kayong hindi makakaligtas. Leader. Boss,
Hindi mo naman dapat sinaktan ang babae. Sobrang labis. Nang-aapi ng babae. Talagang nang-aapi ka ng mga babae. At sinaktan mo pa ang babae. 女生啊， Wala akong ginawa. Hoy, huwag ka nang magpanggap sa akin. Ang kapal ng mukha mo talaga. Hanapin mo yung hearing aid mo. 找回来！ Sige, pupunta ako hanapin ko. Para. Hahaha. Nakasuot ka pa ng ganitong kulay. Ikaw, nakakatawa. Tapos ka na. Dumating na ang punong guro. Tumakbo na. Dumating na ang punong guro. Tungkol dito, hindi ko na ito gagawin ng ganon. Tara na. Bilisan mo. Huwag kalimutang dalhin ito. 别再丢了哦。 Hindi ako mainit. Bakit ang pula ng mga tainga mo? 红啊！ Hindi ka naman. Ako. Nainitan lang ba? Pasensya na. Kakaiba ang sitwasyon kanina. Walang anuman. Futinghan, may gusto akong 我 sabihin 有话 sa'yo. 想跟你说。 Formal kong ipakikilala ang aking sarili. Jayang Jingyo na Jayang at na Kurola. Jayang Mukhang hindi niya naalala na nagkita tayo noong bata pa tayo. Futinghan. Mula ngayon, ako ay kukunin ka bilang aking maliit na kapatid. CJ, sa buhay na ito, hindi ko hahayaan na may sinuman pang mang-api sa'yo. Nasa klase na, bilisan mo. Sa nakaraang buhay, alam ko lang na maaga namatay ang ina ni Futinghan. Wala akong kaalaman kung paano siya nagbago. Tungkol sa kung paano siya naging masama, wala akong alam. Sa pagkakataong ito, kailangan kong malaman ang kanyang karanasan. Abiso sa pagbabayad ng upa. Kuya, bigyan mo ako ng pera, wala na akong pera. Bakit kailangan mo ng pera? Para sa pagkain ng mga kaklase. Ang perang ito, hindi sapat yan.
Ibabalik ko sa iyo ang perang ito kapag nagtrabaho na ako. Hindi pwedeng mangako ang tao nang higit sa kanyang kakayahan. Ito ang utang mo sa akin. Hindi ka karapat dapat na maging masaya. Dumaan na ang landlord. Magbabayad tayo ng upa sa loob ng 1 linggo. Kung hindi, mag-alis na tayo. Naintindihan ko. Ibibigay ko. May iba pa bang kailangan? Tama ang sabi ng ate ko. Lahat ng ito ay utang mo sa amin. Ito ang utang mo sa akin. Hindi ka karapat dapat na maging masaya. Lahat ng ito ay utang mo sa amin. Anong nangyayari sa kanya? Bakit ganyan ang pagkahilo niya? Para siyang sumpa. Namatay ang ina niya dahil sa kanya. At pati ang ama ng pamilya Wen ay namatay din. Inay. Talagang wala akong kasalanan. Jiang Yi. Ay. Narinig mo na ba? Kahapon, si Linling ay nagdala ng tao para tulungan si Wen Xiu sa kanyang tungkulin. Si Wen Xiu. Nga, siya ang pinakamaganda sa atin sa klase. Magaling sa pag-aaral at napakabait. Narinig ko na ang mga magulang ay mga propesor sa mga sikat na universidad sa ibang bansa. Gusto ni Linling siya. Hindi mo alam yon, di ba? Sinasabi na, si Wen Xiu sa lihim ay may karelasyon na isang lalaki. May mga nakakita sa kanila na magkasama sa supermarket. Ay, sayang, hindi niya nakita ang mukha. Pasalamatan mo ako para hindi ka na maghukay sa basurahan. Noon pa man ay nakita na nila na si Fu Tinghan ay nangongolekta ng bote para ibenta at nagsabi sa klase na ayaw ng mga kaklase niyang umupo kasama niya. Kunin mo na. At saka, humingi ng paumanhin kay Fu Tinghan. Bakit ako makikinig sa'yo? Subukan niyo kaya. Ikaw, umupo kasama niya. Hindi ka ba nahuhulog sa kanya? Sasabihin ko ulit sa'yo. Limitado ang aking pasensya. Bibilang ako ng 3. Ang galing mo, Fu Tinghan. Hindi umabot ng 1 linggo. Si Angie, Jiang ay kumilos para sa'yo. Mas magaling pa kaysa sa iyong ina noong araw. 2. Hindi nyo alam, siguro. Si Fu Tinghan ang nanay niya. Pero sa Yuncheng natin, kilalang kilala bilang isang pangalawang asawa. Siya ay ang kanyang ina. Hindi alam kung kanino siya nakipag-ugnayan para mag-iwan ng isang batang anak sa labas. Sabihin mo ulit. Sinasabi kong ikaw ay ligaw na anak. 3. Sinasabi ko na limitado ang aking pasensya. Sinasabi ko na, limitado ang aking pasensya. Humingi ng tawad. Agad. Pasensya na. Mas malakas, hindi ka pa kumakain. Pasensya na. Si Fu Tinghan ay akin. Sa hinaharap. Magliwanag ang mga mata mo. Naintindihan ko na. Umalis ka na agad. Ayos ka lang ba?
Ayos lang ako. Ang itim ng mga mata mo. Baka siya ay nakangalap ng mga bote buong gabi. May kailangan akong gawin. Lalabas muna ako. Sabi nila, tungkol sa mga balita tungkol sa ina ni Fu Tinghan, ano ba talaga ang nangyari? Narinig ko. Sabi nila, narinig ko. Bago nagtapos ng kolehiyo ang kanyang ina, inalagaan siya ng isang mayamang tao. At kalaunan para sa mga bata. Kailangan na lang magtrabaho sa nightclub. Sa huli, namatay sa aksidente sa sasakyan. Kaya si Fu Tinghan, nag-iisa na lang ba siya ngayon? Parang ganun. Mukhang inampon siya. Kaya pala, mula pagkabata, sobrang hirap na niya. Lanan. Hindi tama. Kung si Fu Tinghan ay tunay na anak, siya ang presidente ng Fu Group. Siya ang illegitimate child ni Fu Minghe. Lanan. Si Fu Xinhang ay talagang kamukha ng kasalukuyang asawa ni Fu Minghe. Ano bang nangyayari dito? Lanan. Wen Xinyan. Ano ang nangyari sa sugat? Ano ang nangyari sa sugat? Hindi ito mahalaga. Kailangan ng bayaran ng coaching fee. 300. Tungkol doon. Cellphone ng Atko. Alam mo na, ibigay mo sa kanya. Bakit hindi ka na lang mismo ang maghatid? Ako na ang maghahatid sa kanya. Siyempre, siya ang campus goddess. Sino ba ang gustong makilala ako, ang mahirap na kapatid sa school? Tungkol doon. Tandaan mong bayaran ang upa. Naiintindihan ko. Hello. Nakuha ko na ang pera. Kailan mo ibibigay sa akin ang mga gamit? Wen Xiu. Hindi ba't siya yung bingi mula sa ika-6 na klase? Bakit siya nandito para kay Yuyu? Baka gusto rin niya si Yuyu. Talagang parang palaka na gustong kumain ng swan. Pupuntahan ko siya para umalis. Huwag mong gawing marumi ang lupa ng klase natin. Ay, sandali. Tatanungin ko siya. Sa wakas, siya ay medyo espesyal. Marahil kailangan mo ng tulong. Ibigay mo sa akin. Nakasabi na ba ako sa'yo na magpanggap na hindi kita kilala sa paaralan? Bigla kang lumapit sa akin. Gusto mo bang maging kasing sama ko? Nakalimutan mong kunin ang cellphone mo. May tumatawag sa'yo ng paulit-ulit. Tinawagan mo na ba? Hindi pa. Kuya, huwag mong masyadong I-gets. Kagagaling ko lang sa takot mo. Hindi maganda ang mood ko. Pasensya na. Kuya, dapat mong malaman. Lahat ng ito ay utang mo sa akin. Huwag mong aasahang makalalayo ka sa akin magpakailan paman. At wala kang karapatang makamit ang kaligayahan. Fu Tinghan. Fu Tinghan. Fu Tinghan.
Bakit ang pangangatawan mo mukhang masama? May sakit ka ba? May nangyari bang masama? Ngayon, nakita kita nakasama ang isang babae. Ikaw, alam mo bang maraming buto sa likod mo? Pasensya na. Lahat ng ito ay utang mo sa akin. Huwag mong isipin na makakaligtas ka sa akin. Wala rin akong karapatang makamit ang kaligayahan. Jiang Er, mas mabuti pang lumayo ka sa akin. Huwag kang lumapit sa akin masyado. Ano? Ayaw kong ikaw ay masaktan dahil sa akin. Bakit nag-aaway kami ni Fu Tinghan? Wala naman akong ginawa ah. Hindi siya nakikipag-usap sa'yo, at hindi rin siya kumakain kasama mo. Baka hindi maganda ang kanyang pakiramdam. Kakatapos ko lang siyang makita kasama ang isang babae. Jiang Er, tinatawag ka ni Guru Wang. Lahat kayo umalis na. Fu Tinghan, manatili ka. Nang-aapi ka na naman kay Yue, hindi ba? Umiyak siya pagkatapos niyang bumalik sa klase. Sino ang nagbigay sa'yo ng lakas ng loob para gawin yan sa kanya? Sino? Anong pinapakita mo? Ano bang kulang kay Wen Xiu para sa'yo? Anong karapatan mong makipaghiwalay? Bitawan mo ako. Sino ang nagsabi sa'yo na magkasama na tayo? Akala mo hindi ko alam. Magkakasama na kayo noong first year high school. Naglalakad pa kayo sa supermarket. Bumili pa kayo ng paboritong orange soda niya. Ang kuripot mo talaga. Isa lang binili mo. Hindi ba siya nandidiri sa'yo dahil mahirap ka? Matagal na kitang kasama kahit na ikaw ay mas mataas at mas nakakataas. At sinasabi mong maghiwalay tayo. Wala kang konsensya. Boss. Tapos ka na bang magsalita? Kung tapos ka na, umalis ka na. Kung magpapakipot ka pa kaya ulit. Hindi kita palalampasin. Ang tinadyak mo kanina ay ang mesa ng katabi kong upuan. Saktan mo siya. Diyos ko, pinarusahan tayo ng 50 beses na kopyahin. Na, hindi ba't ito ay paghihiganti? Fu Tinghan, wala kang sakit. Di ba? Fu Tinghan, wala kang sakit. Di ba? Tumingin ka ng mabuti. Ako ang may problema. Kamusta ka? May nasaktan ka ba anywhere? Ayos lang ako. Ikaw, anong pinapakita mong ganyan? Noong sinuntok mo ako kanina. Hindi naman ganito. Tumahimik ka. May karapatan ka pang manakit. Ako. Gago ka ba? Tumingin ka ng maayos. Sino ba talaga ang nananakit? Ang sama ng ugali mo talaga.
Sino bang masama? Nananakit ka sa lugar na hindi makikita ng iba. At saka pa unang nagsasabi na ikaw ang biktima. Sobrang masama talaga. Ikaw. Ikaw. Kayo. Ang lakas ng loob ninyo. Bumuo ng labanan ng hayagan. Lahat kayo magsulat ng 800 salin. Ay. Naalala ko kayo. Ahem. Naalala na. Ako si Lin Ling. Ang matigas na Ling. Futinghan. Bakit mo ako palaging iniiwasan? Jiang maging kaibigan mo ako. Mapapahiya ka nila. Lumayo ka sa kanila. Karapat dapat kang magkaroon ng mas magagandang kaibigan. Ganito pala siya katakot. Takot na takot hanggang wala ng kaibigan. Mula simula hanggang dulo, nag-iisa lang siya. Fuxinghan. Futinghan. Fuxinhang. Wala akong pakialam kung ano ang iniisip ng iba sa akin. Mayroon na akong pinakamahusay na kaibigan. Ikaw nga. Ikaw nga. Magsisisi ka. Kung walang magiging opinyon ang estudyanteng ito, walang problema. Pirmahan na. Itulak mo na. Kasunduan ay naitatag. Huwag kang magsisisi. Hindi magsisisi. Bukas ay weekend. Mag-shopping tayo. Bukas. May lakad ako bukas. Pasensya na. Sabi mo ba si Futinghan ay nagtatrabaho dito tuwing weekend? Nandito siya nagtatrabaho. Siyempre. Aking impormasyon. Sakto sa 100%. Kuya. Aling. Hoy. Kumusta? Ako. Isang malaking thick matcha latte, please. Coconut, crispy boba, mochi, at UB balls. 3 kutsarang asukal, kaunting yelo. Lanan. Ayos. Ngayon ang anibersaryo ng ating tindahan. Kaya lahat ng mga customer na pumasok at bumili ay makakatanggap ng maliit na regalo. Ang cute. Pwede ba akong humingi ng 2? Siyempre pwede naman. Tawagin mo lang ang kasama ko, kunin mo na. CJ. Futinghan. Ay. Dumating na. Futinghan. Fuxinghan. Ang swerte naman. Nandito ka rin. Lanan. Kilala mo siya. Siya si. Kasama kong upuan. Kaklase kong si Fiu. Pwede bang magpabili pa ako ng 3 baso? Kagaya ng kanina. Ayos. Ang katawan ni Futinghan. Talagang napakaganda. Koleksyon. Futinghan. Kita tayo sa paaralan. Paalam. Hindi niya kinuha ang regalo niya. Ayaw na ba niya? Ay. Boss. Pwede ba akong kumuha ng isa? Siyempre, pwede naman. Siguro gusto mong ibigay ito sa iyong maliit na katabi sa klase, di ba?
Gongfu, pupunta na ba tayo sa hapunan? Tingnan mo ang tindahang ito. Kailangan ko ang impormasyon ng lahat dito. Ngayon, dapat makakuha si Fu Tinghan ng mas maraming komisyon. Ito. Ama ni Fu Tinghan, si Fu Ming. Kung makakabalik siya sa pamilya Fu, hindi na sana siya ganito kahirap. Pero, gusto pa ba niyang bumalik? Bilang isang anak sa labas. Ay naku, bumalik sa lugar na yon. Mas mabuti pang pumunta na lang sa bahay ko. Nga. Maaari siyang pumunta sa bahay ko. Jiang Wen Xiu. Ang galing naman. Classmate Jiang Gusto mo rin ba ng milk tea dito? Okay lang naman. Siya ang panganay na anak ng Jiang, na mahilig din sa pag-inom ng ganitong mababang uri ng bagay. Kami ni Yu ay hindi umiinom ng mga ganitong basura. Kami ay umiinom ng kape. Mukhang hindi maganda ang negosyo ng Jiang kamakailan. Kaibigan Jiang huwag mong maliitin. Wala siyang masamang intensyon. Kung may maliman, pasensya na. Humihingi ako ng tawad para sa kanya. Hindi ba siya nagsasalita? Wen Xiu, bakit ka nag-inarte sa harap ng iba? Wala akong pakialam. Pero huwag mong galitin si Fu Tinghan. Huwag mong isipin na hindi ko alam ang mga maliliit mong pakana sa likod. Umiyak ka lang sa isang pagkikita. Sinasadya mong pasamain siya. Hindi siya nagagalit. Pero ako may sama ng loob. Ako. Hindi ko akalain na mangyayari ito. Agad akong magpo-post para linawin ito. Bakit ka sobrang interesado sa kanya? Anong relasyon niyo? Kasama ko siya sa upuan. Alam mo ba, bakit siya pumunta sa akin noong araw? Xiu, anong nangyayari sa'yo? Ay naku, hindi ka naman iyak, di ba? Ano nang gagawin natin? Gusto ko lang talagang mang-api sa'yo. Eh, Jiang hindi kita papayagang maging masaya. Bakit parang may sumusunod sa akin kamakailan? Nakalimutan mong kunin ito kahapon. Tama nga. Alam mo bang mayaman ang tunay mong ama? Kung pupunta ka sa kanya, maaari kang maging mayamang binata. At pagkatapos, pero pag pumunta ka sa bahay na yon, tiyak na hindi ka magiging masaya. Kaya, gusto mo bang maging anak ng pamilya Jiang? Susubukan kong kumbinsihin ang tatay ko na adopt ka. Sa hinaharap, ako na ang magiging ate mo sa isang household register. Eh kung siya ang kusang lumapit sa'yo, hindi ka na babalik. Hindi babalik. Dahil gusto kong makita ang tao. Wala sa pamilyang Fu. Sinasabi ba niya na ang tao? Ako. Anong nangyari? Naawala ang Elias card. Nasaan ang kapatid mo? Pumunta sa bahay ng kaklase. Anong balak mong gawin? May usapan ako sa kaibigan kong maglakad-lakad sa parke. May tinatago kang bagay sa akin. Fu Tinghan. Wang pangalan ko ay Wen. Wala tayong kahit anong ugnayang dugo. Hindi mo na ako pwedeng kontrolin, di ba? At saka, ang tungkol sa atin, mas mabuting huwag ka nang makialam sa susunod. Aalis ako kasama ang ate ko mula sa bahay na to. Simula ngayon, wala na tayong koneksyon. Sa mga nakaraang taon, para mong mapatawad sa akin ang tatay ko. Kuya, pwede bang ipagpaliban ang renta ng ilang araw? Sasabihin ko sa'yo, may nakabayad na ng renta mo. Sino siya? Ayaw niyang sabihin. Pero siguradong makikilala mo siya. Mabuti pang pag-isipan mo ito.
谢谢哥。 Sino kaya yon? Sino kaya siya? Huwag na sanang magkamali ang lahat kay Fu Tinghan. Magkaibigan lang kami palagi. At noong araw na yon, nagbigay lang siya sa akin ng isang bagay. Wala akong naranasang pang-aapi. Sa totoo lang, ako at si Fu Tinghan, matagal na kaming magkakilala. Kami, siguro ang pinakamalapit na tao sa mundong ito, ay ang isa't isa. Wen Xiu, mag-usap tayo. Mag-usap tayo. Ibigay mo sa akin ang card. Ang pera sa card ay para sa pambayad ng upa. Kukunin ko ang card mo. Hindi ka ba magagalit? O dahil sa tingin mo ay may utang na loob ka sa tatay ko? Huwag mo nang banggitin si Tio Wen. Kung hindi dahil sa'yo, hindi namatay ang tatay ko. Siguro matagal na sanang ayaw mo na sa amin. Kaya, sa iyong puso, kahit gaano mo kami kasuklaman, ako at Siksinian, kailangan naming tiisin ito. Ito ang utang mo sa amin. Ikaw ang makasalanan. Isa pa, sasabihin ko sa lahat, na ako at ikaw, si Fu Tinghan, ay may malalim na ugnayan. Wen Xiu, bilang karagdagan sa pagsasabuatan kay Jiang dapat ay nakita ko siya sa kasal. Hindi ba't may iba pang lihim sa pagitan niya at ni Fu Tinghan? Kaya pala kilala na sina Fu Tinghan at Wen Xiu. Matagal na. At hindi basta-basta ang kanilang relasyon. O baka, sila ay may ganitong uri ng relasyon. Hindi mo na kailangang mag-abala. Kaya ko na mag-isa. Anong nangyari sa'yo? Sabi niya noong nakaraan, dahil may gusto siyang makita. Kaya hindi siya babalik sa pamilya Fu. Yung tao na yon ay si Wen Xiu, di ba? Kaya bago ako, si Fu Tinghan at si Wen Xiu ay magkasintahan. Fu Tinghan Jage. Sama-sama tayong kumain. Jiang may kailangan pa akong gawin. Uunahin ko na. Screw it. Sira na. Hindi ko pa nagagawa ang aking reflection paper. Baka, mas mabuti pang mag-cut class na lang. Ano bang gagawin ko? Kailan mo ito sinulat? Bakit ka galit sa akin? Ayaw ko kay Wen Xiu. Kung gusto mo pang maging kaibigan ako, lumayo ka sa kanya. Hindi kami magkaibigan. Bakit mo siya pinadalhan ng bagay noong araw na yon? Ano ang ipinadala mo? Isang cellphone. Sigurado ka bang wala kayong kahit anong ugnayan? Sinabi niya sa akin na matagal na kayong magkakilala. Tinitiyak ko na wala akong anumang kaugnayan sa kanya. Hindi kami magkaibigan. Ngunit ayaw nilang malaman ng iba ang kanilang relasyon. Talaga bang gusto niya si Wen Xiu? Hindi pwede. Kailangan kong linawin ito. Fu Tinghan, gusto mo ba si Wen Xiu? Hindi. Sino ang gusto mo? Ako. Gusto ko. Sino ang gusto mo? Gusto ko. Si Jage Tinghan.
Si Jade Tinghan. May gusto akong sabihin sa'yo. Hintayin mo akong bumalik. Cut. Sinasabi pang ayaw. Kapag may tumawag, agad-agad na sumusunod. Fu Tinghan, dapat mong malaman na may utang ka sa amin na hindi mo pa nababayaran. Ngayon, ikaw, walang anumang kalayaan at karapatan na makamit ang kaligayahan. Magpahinga ka na. Ilipat 2-1-3-5-2-0-8-1-8-6-8-2 ilipat 1-1-5-4-6-5-6-6. Kailangan kaniksin yan. Ang gusto niyang makita ay ang kanyang kapatid na babae, hindi ako. Gusto mo bang malaman ng lahat? Mayroon ba akong mahirap na kambal? Dahil lang sa kasinungalingan mo tungkol sa pagiging mayaman na babae, hindi na nga makita kahit ang tunay kong kapatid. Dahil alam ng lahat. Nasa ibang bansa ang mga magulang ko. Wala akong tunay na kapatid dito sa bansa. At wala rin akong iba. Kuya, ganyan ka manlin lang. Makakabuti ba ito sa pakiramdam mo? Dapat mong malaman na lahat ng ito ay dahil sa sinuman. Ako ay naging ganito ngayon. Ikaw ay isang makasalanan. Dito ka lang malapit. Anong sinasabi mo? Ayos lang. Naiintindihan ko na. Sinyan, maintindihan mo ako. Tama ba? Fu Tinghan. Fu Tinghan. Kumusta ka na? Sasama kita sa klinika. Ayaw na. Kagagaling lang sa init. Wala nang problema ngayon. Sigurado ka. Ake, kailangan ng tulong sa oras ng kagipitan. Sinabihan ng guro ang magulang na pumunta sa opisina. Hanapin si magulang. Jiang Kung hindi ka pupunta, sasabihin ko sa magulang mo, nasa labas ka at may kaibigang lalaki. Maghintay ka lang sa akin. May urgenteng kailangan akong asikasuhin, alis na ako. Ikaw naman. Mag-ingat ka. Wala akong problema. CJ. Sabihin mo nga, ano bang nangyari sa inyo dalawa? Ako ang ate ni Jiangju. Paano siya nakagawa ng gulo? Itong lalaking ito, bakit ang familiar? Magandang araw po, guro. Ako ang kuya ni Wen Xinyan. Basta't hindi kuya, babae naman. Bakit nandito ka? Si Wen Xiu ang ate mo. Si Fu Tinghan ang kuya mo. Isang uri mula sa isang household register. Isang uri mula sa isang household register. Isang uri mula sa isang household register. Mga pinakamalapit na tao. Tinutukoy nito ang mga kapatid sa isang household register. Hindi ba? Yung nakita kong eksena. May iba pang dahilan. May mga kaklase na nakakita sa kanila na nag-aaway. Hindi lang isang beses. Wala kaming ganun. Talagang wala kaming hidwaan. Mag-ingat sa heat stroke. Salamat ah. Ay, sabi mo, sila. Nag-away ba talaga kayo? Tita, bakit kayo ang bilis maglakad? At saka, ang mga mukha niyo, bakit ang pula ng mga ito? Sabihin, ano bang nangyari sa mga sugat sa mukha ninyong dalawa? Ano ba talaga ang nangyari? Kami dalawa ay nagtitinda sa labas. Pumunta kami para magbenta ng inihaw na gluten. Sa huli, nakasagupan namin ang mga gang na nanghihingi ng proteksyon. Nagsuntukan. Inihaw na gluten.
Nagbebenta ng inihaw na gluten. Inihaw na gluten, oh. May gustong kumain ng masarap. Mainit-init na inihaw na gluten na. Kaya kumikita ka para sa kapatid mo. Walang pakialam sa'yo. Siya ang ate ko. Dapat ako ang bahala. Hindi mo na kailangang makialam. May sariling paraan. Sa hinaharap, pwede kang magbawas ng ilang part-time na trabaho. Kamusta ang relasyon mo kay Wency? 文熙年关系怎么样？ Galit siya sa akin dahil pinatay ko ang kanyang ama. Sa totoo lang, ang kanyang personalidad noon ay halos katulad ng kay Jiang Yu. Simula nang mamatay si Uncle Wen, nagbago na siya ng ganyan. Sa totoo lang, iniisip pa rin ni Wen Xinyan ang tungkol sa'yo. Malamig sa labas, mainit sa loob. Hindi katulad ni Wen Xiu. Ay naku, walang anuman. Anuman ang mangyari, mga nakaraang bagay, ay tapos na. Huwag mo nang isipin. Jiang Er, mabait ka ba sa lahat? Iba ka kasi. Kasi magkaibigan tayo. Sa totoo lang, matagal na tayong magkakilala. Matagal na. Isang pamilya. Kaya, uwi na ako. Jiang Er, hindi masama ang tao. Gusto mo siya, di ba? Ang astig ng sasakyan na ito. Sino kaya ang sinisundo ng ganitong magandang sasakyan? Sino ba ang nakakaalam? Baka naman si N.A.V. Lisu ay nakipag-ugnayan sa mayamang tao. Baka nga nakipag-ugnayan sa mayamang tao. Lanan, possible. Kitang-kita naman. Ginoo. Pasensya na. Nagkamali ka ng tao. Gusto kang makausap ng Ginoo. Pakisabi niya sa akin. Ayaw kong makipagkita sa kanya. Uwi na tayo. Uwi na tayo. Isa sa mga bihirang klase ng dugo sa buong mundo. Paano naman siya pareho sa akin? Dito sa itaas, bakit walang impormasyon tungkol sa kanyang ina? Kasi pumanaw na siya. Kaya, anong pangalan ng kanyang ina? Sabi nila, Apelyido Jiang. Ginoong Fiu, bakit sumasakit na naman ang ulo ninyo? Ano ang buong pangalan niya? Ginoong Fiu, hindi ko pa natutukoy. Sige na lang, dahil nakalimutan na. Iyan ay patunay. Hindi rin siya isang mahalagang tao. Ayos. Yun bang tao sa sasakyan ay mayaman? Anong relasyon mo sa kanya? Gusto mo bang sumama sa kanya? Aalis ako sa kanya. Pero hindi ako susunod sa kanya. Ito ay dahil kay Jiang Er. Nasaan na siya? Kuya. Kuya. Ano ang hinahanap mo? Yearbook ng elementary school. Matagal ko nang gustong gawin ito, pero... Napagtanto ko na matagal na kaming magkakilala ni Fu Tinghan. Tita, bakit ka nagulat ng ganito? Gusto kong tanungin siya ng malinaw. Tita. Tita. Dumating na siya.
Footing Han. Matagal na tayong magkakilala, di ba? 对不对？ Kami ay mga kaklase sa elementarya. Bakit hindi mo sinabi kanina? Kasi, 因为 natakot akong matakot ka. Na may isang tao na matagal na nakatingin sa'yo. Kakatapos ko lang magluto ng wonton. Gusto mo bang pumasok at kumain? Noong nakaraang buhay, gusto ko ang wonton na niluto niya. Matagal na rin akong hindi nakakain nito. Medyo nakakamiss na. Salamat. Bawasan mo ng kaunti. Ang galing mo at marunong ka pang magluto. Kung sino man ang mapapangasawa mo, siguradong magiging masaya. Kung sakaling magkakaroon ako ng pagkakataon, mapangas ang taong nasa puso mo. Sinapa ay patay. Ako rin ay kusang loob na magpapahayag ng pangako sa kanya. Sino ang taong nasa puso mo? Sino siya? Maraming tao sa ibaba. Anong nangyari? Pumunta siya sa akin. Ang aking tunay na ama. Sa totoo lang, ito ang unang beses kong nalaman kung ano ang hitsura niya. 知道他长什么样子。 At narinig ko na ang kanyang asawa ay kamukha ng nanay ko. 他妻子和我妈长得很像。 哎呀， Isa lamang itong pagkakataon. Kung wala ako, siguro masaya silang pamilya. 的一家人。 Jiang Yi, bakit ako ay isang anak sa labas? Bakit hindi ako pwedeng magkaroon ng isang normal na pamilya? Magkakaroon din ako. Footing Han. Sa hinaharap, magkakaroon ka ng sarili mong bahay. Sa ating pamilya, kapag naging mabuti ka, tiyak na magiging masaya ka. 一定会很幸福的。 Jiang Er. Kung sasabihin ko na ang gusto ko ay, ano ba ang ginagawa ninyo? Hindi na maaga ang oras. 时间不早了， Uwi na 我 ako. 先回去了。 Huwag ate. Medyo malakas ang ulan sa labas. Hayaan mong ihatid ka ng kuya ko. 哦， Kukunin ko ang payong. 我去拿伞。 Salamat ah. Noong elementarya ako, talagang gusto kong ilagay ang ganitong maliliit na kampanilya sa payong. Akala ko akin ang payong na ito. Sandali lang. Ang payong na ito, iyan ang payong mo. Matagal ko nang gustong hanapan ng pagkakataon para ibalik sa'yo. Pero, hindi ko nahanap ang pagkakataon. Sa loob ng maraming taon, ininatan mo ito. 你一直留着。 Ngayon, nasa iyo na ulit ito. Kung ganito mo siya ininatan ng mabuti, ibibigay ko na sa iyo ang payong na tumula ngayon. 送你了。 Aayusin ko rin ang maliit na kampanilya. Ikaw. Bakit pumasok si Jiang Er sa bahay namin? Malalaman ng lahat. Sa huli, malalaman ng buong klase. Magkapatid tayo, ikaw at ako, na Bini. Alam kong wala kang mga magulang. At wala kang mayamang pamilya. Lahat ay mangungutya sa akin. Pero siya hindi. Paano mo alam na hindi siya? Wala ka ng paggalang sa sarili mo. Sa halip, pinapaboran mo siya. Wala kang pakialam sa akin. Bakit nga ba meron siyang magandang dahilan? Na nagagawa mong iwanan kami. Hindi ako ang nagbigay ng upuan sa inyo. Ikaw ang nagpasya na iwan kami.
Nakita ko ang sasakyan noong araw. 那辆车 Yung mayaman mong amang tunay, di ba? 父亲吧？ Gusto mong sumama sa kanya, di ba? Aalis na ako. Pero hindi siya kasama niya. Mag-iwan ako sa inyo ng isang pera. Mula ngayon, wala nang ugnayan. Talagang aalisin mo kami. 我们 Sasabihin ko sa'yo. Footinghan. Dapat mong malaman. Sino ang pumatay sa aking ama? 死。 Sino ba talaga? Ang nagpasama sa akin at kay Anian na maging ulila. May utang ka sa amin. Hindi mo ito mababayaran sa buhay na ito. Kung gusto mong umalis, umalis ka na. 你就走吧。我 Aalagaan ko ang ate 我 ko. 会照顾好她的。你 Sobra na ang nagawa mo. 下班 Mabuhay ka na para sa sarili mo sa natitirang bahagi ng buhay mo. 一次吧 Gusto mo ba si Footinghan? May isang payo ako sa'yo. Mas mabuting kalimutan mo na yan. Si Wenxiu ay kasama na niya ng halos 2 taon. Hindi mo ba alam? Si Wenxiu ay kapatid ni Fuxinhang. Isang pangalan sa parehong rehistro. Kaya pala ganyan ang tingin niya sa akin. Diyos ko, bodha ko. Ano ba ang mga nagawa ko? Makinig kayong lahat. Noon, hindi ko nakilala ang aking makapangyarihang pinagmulan. Ngayon, si Footinghan ang magiging kuya ko. Ako, si Linling, ay sumusunod sa kanya ng buong puso. Kuya, mayroon bang anuman? Huwag mag-atubiling lumapit sa akin. Uuna na ako. Paalam. Anong nangyayari? Parang may mali kay Linling ngayon. Hindi ko alam. Sinabi ko sa kanya, si Wenxiu ay kapatid mo. Naintindihan ko na. Matapos kumain kasama ang monghe sa bundok, umalis na. Lanan. Pwede ba akong umupo dito? Hindi pwede. Alam mo ba, mula nang pumanaw ang tatay ko, wala siyang ibang ginawa kundi maging maalalahanin sa akin. Natatakot na masaktan ako kahit kaunti. Pero ngayon, kinuha mo ang aking lugar. 你占了我的位置。 Ninakaw mo ang aking bagay. Ano bang sinasabi mo? Si Botinghan ay palaging may guilt dahil sa aking ama. Sabi mo, kung masaktan mo ako ulit, baka magalit siya sa'yo. Nadapa si Wenxiu. Tawagin mo ang school nurse. Nadapa siya. Tinutulak siya ni Jiang Er kanina. Nakita mo ba? Nakita ko rin. Si Jiang Er ang nagtulak sa kanya. Siya ang nagtulak. Hindi ako. Siya ang nagtulak. Ayos ka lang ba? Masakit ang binti ko. Jiang Er. Jiang Er. Bakit mo ako tinulak? Sobrang masama. Nang-aapi ng mga kaklase dahil sa kayamanan. Baka naiinggit siya sa iba. Mas marami ang kaibigan ni Wenxiu. At mas mayaman pa siya. Mayroon bang hindi pagkakaintindihan? Lahat ay nakita si Linling. Siya ang nagtulak sa akin. Siwe, ayos ka lang ba? Jiang Er, sobra ka na. Itinulak mo pa ang kaklase. Hindi ka pa nga humihingi ng tawad.
Siyang nag-imbento laban sa akin. Bakit ako hihingi ng tawad sa kanya? Wala ka nang ginagalang. Ako. Hindi si Jiang E. Wen Xiue, hanggang kailan ka magpapanggap pa? Ngayon na, agad-agad. Humingi ka na ng paumanhin kay Jiang E. Ganito ka lang siya pinaniniwalaan. Naniniwala ako sa kanya. Naniniwala ka ba sa kanya? Gaano na kayo katagal magkakilala? Kilalang kilala ko si Jiang Er ng 13 taon. Mas kilala ko siya kaysa sinuman sa paaralang ito. Lahat ng tao dito ay nakakita. 13 taon. Anong pakialam mo kung naniniwala ka sa kanya? Lahat ng tao sa lugar ay nakakita. Siya ang nagtulak sa akin. Siya ang nagtulak niya. Nakita namin lahat. Siya ang nagtulak niya. Talaga. Kung sakaling sabihin ko, may ebidensya ako na sadyang ginawa niya yon. Hindi ko alam kung ano ang sinasabi mo. Malalaman mo agad. Si Bok Tinghan ay palaging nagsisisi dahil sa tungkol sa tatay ko. Sabi mo, kung muli mo akong saktan, hahanapin ka ba niya ng galit? Nalaman ko na si Wen Xiu ay ganito pala. Nagpapanggap at nagsasagawa ng sariling plano. Ang galing mo talaga. Lubos mo akong nadismaya. Hindi ganun yan. Kayo maniwala kayo sa akin. Ito ay peke. May esi sa silid-aralan. Pwede ka bang sumama kay Jiang Er sa monitoring room? Palagi mo akong niloloko. Matagal na akong niloloko ni Wen Xiu. Masaya ka ba? Hindi ganito. Lahat ay dahil sa'yo. Ako. Kinuha mo si Fu Tinghan. Kinuha mo ang lahat sa akin. Mamatay ka. Tama na, Wen Xiu. Mula ngayon, wala nang kinalaman ang lahat sa iyo sa hinaharap. Tara na. Ano ang ibig mong sabihin sa 13 taon? Hindi ba't nagkakilala tayo noong elementarya? Ginoo. Ginoo, gusto ka raw makausap ni Ginoong Fu. Fu Minghe, talagang naghanap ka pa. Sabihin mo sa kanya na wala akong oras. Hindi mo rin gusto, Ginoong Panganay. May mga kakaibang chismis ba sa paaralan? Ganito ba ang asal niyo sa pagkuha ng tao? Ginoong Panganay, gusto lang ni Ginoong Fu na makilala ka. Huwag kang mag-alala. Pupunta pa rin ako sa paaralan. Babalik ako mamaya. Umuwi ka na. Huwag kang mag-alala. Hindi niya ako masasaktan. Paano hindi siya tao? Anak na babae. Tatay. Bilisan mong habulin ang sasakyan sa harap. Sumakay ka. Humawak ka ng mabuti. Anak. Kaya mo yan. Bigyan mo naman ng kaunting dangal ang anak mo. Ginoo.
Hindi siya nanay. Kamukha ko ang nanay mo, di ba? 很像吧？ Ang nanay mo noon, ganito ang mukha. Ang naglalasing na si Fu Minghe. Hindi mo ba alam? Ano ba talaga ang gusto mo? Hindi mo pa nakikita ang nakababatang kapatid mo, di ba? Dinadala ng katiwala si Minyan sa loob. Minyan, tawagin mong kuya. Siya ang tatay ko, at mga bastardo sa labas. Hindi siya karapat-dapat na tawagin kong kuya. Kung nandito kayo ngayon para insultuhin ako, wala akong oras para makipaglaro sa inyo. Hindi mo pa nakikita ang iyong ama. Sa loob ng maraming taon, ayaw mo bang makilala ang lalaking minahal ng iyong ina? 真爱过的男人吗？ Simula nang ipanganak ako, wala na akong ama. 就没有爹。 Pareho na kaming tumangkad. Sakto siya para sa akin. Sabi ko na, huwag kang mag-alala. Heran, umuwi ka na muna. 你先回去吧。啊， Paano ako hindi mag-aalala? Minyan nangangailangan ng kidney para maligtas. Siya ang pinakaangkop na kandidato. Hindi tiyak na masasalba ni Tinghan si Minyan. Hayaan mo siyang magpatay. Kailangan ko lang ng isang kidney ni Fu Tinghan. Hindi mo ba siya kayang bitawan? O baka, hindi mo pa rin makalimutan ang ina ng salot na ito. Suyin, sobra ka na. Fu Tinghan, ikaw naligaw na anak. Wala kang karapatan. Huwag mong isipin na makakabalik ka sa pamilyang Fu. Ang lahat dito ay akin. Ikaw ay isang pagkakamali lamang ng tatay ko. Noong una, ang nanay mo ang unang umakit sa tatay ko. Ang nanay mo ay isang malandi. Ikaw ay isang maliit na malandi. Ulitin mo yan. Ikaw na ito. Tumahimik ka. Ulitin mo yan. Maniwala ka o hindi, papatayin kita. Itigil mo, itigil mo. Tumigil ka. Ikaw, makinig ka kay Han, makinig ka. Makinig ka kay Han. Gino, kailangan ko bang mag-ayos ng sasakyan para ihatid ka? Hindi makakatanggap ng taxi sa ulan sa daang ito. 上车。 想要爱却没有情书，谁能写给一份幸福？不勉强，我一直 Fu Tinghan, 永远隐没成情意。我怎么不相信？好多歌曲只敢自己听。 我试着把孤独藏进耳机，用轻声代替，却不舍得这是幸运。终于，天总会晴，我爱下雨，长得快比怎么还不清醒？ Fuxin, bobo ka ba? 傻子嘛！ Ang lakas ng ulan. Hindi mo man lang naisip na maghanap ng masisilungan. Baka magkasakit ka. Nahanap mo na naman ako.
过来。 Lumapit ka at patuyuin ang buhok. Tandaan mo, anuman ang hilingin nila, hindi mo maaring tanggapin. Sige, susundin ko ang sinabi mo. 听你的。 Titignan ko kung natuyo na ang mga damit. Hindi ko akalain na ang batang si Fu Tinghan ay may ganitong kalakas na epekto sa revolution. Nanay ni Fu Tinghan, talagang kamukha siya ni Yanji. Phew! Mukhang mas matanda ng 2 taon si Minyan kaysa kay Fu Tinghan. Sandali lang. Ibig sabihin ba, lahat ng ito ay hindi talaga ayon sa iniisip ni Xinhang? Ano ang ginagawa mo dito? Bigyan mo ako ng 3 minuto. Sasabihin ko lang ang lahat at aalis na ako. At hindi na kita istorbohin muli. Babalik ako agad. Huwag kang masyadong umalis. Tumayo ka sa lugar na nakikita kita. Girlfriend, may 2 minuto ka pa. Sakit ang kuya mo. Kailangan niya ng kidney transplant. Kung magtagumpay ang compatibility mo, ito ba ang dahilan kung bakit niyo ako hinanap? Kung ibibigay mo kay Minyan ang isang kidney, hahanapin ko ang pinaka-otoridad na eksperto. Gagamutin ang iyong sakit sa tainga. At tutuparin ko ang lahat ng iyong kahilingan. Sasagutin ang lahat ng iyong pangangailangan. Kung wala ang bagay na ito, hahanapin niyo pa rin ba ako? Umalis ka na. Hindi ko siya ililigtas. Ito, kapatid mo siya. Isang anak lang ako ng nanay ko. Pangako mo sa akin. Ibibigay ko sa iyo, at isang bagong buhay kasama ang paborito mong babae. Nakapaglakad ka na mula sa putik. Sa buhay niya, nandito ako. Huwag kang mag-alala. Sa buhay niya, nandito ako. Huwag kang mag-alala. Ito ang aming pamilya. 18 taon na hindi kami nakikialam. At ngayon, gusto nilang hukayin ang mga lihim ng pamilya. Ngayon ay alam ko na. Makinig ka, Mama Tinghan. Bakit mas pinili mong magdusa kaysa iwan si Tinghan sa iyong tabi? Ikaw ay isang demonyo. At ikaw ang pangulo ng grupong Few. Ay hindi mo alam na kinuha ka ng isang babae. Anong ibig mong sabihin? Hanapin mo na lang ang sagot. Sobrang labis na talaga siya. Tama nga. Naisip mo na ba? Bakit? Mas matanda ka pa kaysa sa anak ng pamilya Few. Ang nanay mo, bakit ka kamukha ng iyong biyenan? Anong ibig mong sabihin? Marahil hindi lahat ng bagay ay tulad ng iniisip mo. Sa totoo lang, 2 tao na sobrang magkamukha. May 1 tao na pinalitan. Ang ibig mong sabihin ay si Xuyin ang 徐英才是我 pinalit sa nanay ko. 雷神。 Bakit na naman siyang umiinom? Si Minyan nandito. Tulog na si Minyan. Huwag mo siyang istorbohin. Bakit hindi ka nagsiselos kahit umiinom ako? Dahil tuwing nakikita mo lang ang mukha ko,
Ayaw mong magalit sa akin. Pero alam mo ba, na ayaw kong tinitingnan mo ako ng ganito. Ano ba talaga ang pinaglalaruan mo? Bakit hindi pinapayagan si Fu Tinghan na magtanim kay Minyan? Ayaw niya. Hindi niya kontrolado kung gusto niya o hindi. Yan ang kapalaran ni Minyan. Sa susunod na linggo ang huling araw para sa operasyon. Sapat na. Gagamitin ko ang lahat ng koneksyon ko. Tulungan si Minyan na makahanap ng kidney source. Ano man ang halaga, handa akong magbayad. Bakit? Fu Ming, talaga bang ayaw ni Fu Tinghan? O ikaw ang ayaw? Ilang beses ko na bang sinabi sa'yo? Tiyak na tutulungan ko siyang makahanap ng kidney source. Wala akong pakialam. Siya talaga ang pinakaangkop na tao. Kahit ayaw niya o hindi. Kung gusto natin, kailangan niyang ibigay. Dahil lang, siya ang anak ni Jen Sanki, yung pangit na babae. Talaga ba? Sa tuwing tinitingnan mo ako, alam ko na hindi ang tingin mo sa akin, kundi si Jen Sanki. Jen Sanki. Jen Sanki. Ming. Marahil. Talagang may ganitong posibilidad. Napakalaki ng posibilidad. Kakatapos ko lang maghanap sa internet. Nagkaroon ng aksidente si Fu Ming noon. Nagkaroon ng kalituhan sa alaala. Baka ang stepmother mo, siya ang kapalit ng iyong ina. Ang pangalan ng aking ina ay Jiang Sanki. Sanki ng Xuxia Sanki. Ang ganda ng tunog. Si Ixin ay isang napaka-inosenteng tao. Parang ikaw. Fu Tinghan. Ilang taon na ang nakalipas, ikaw na ang katabi ko sa klase, di ba? Bakit hindi mo sinabi sa akin? Ako. Sinin? Niandilan? Inay mo. Kamusta ang nanay mo? Huwag ka nang lumapit sa akin sa susunod. Hindi ko kailangan ng pag-aalala mo. Alam ko. Palagi kang nagreklamo sa akin. Ngunit ikaw ay ang nag-iisa naming anak ni Aki. Hindi mo na kailangang magpakaawa. Sa mga taong ito, hindi mo tinupad ang tungkulin ng isang ama. Wala rin akong obligasyong iligtas ang iyong ampon. Sa totoo lang, hindi ako para kay Minyan. Nais ko lang sanang ituwid. Ituwid ang iyong pagkakamali. Anong masasabi mo? Ikaw rin ay tao ng pamilyang Fu. Bibigyan kita ng isang linggong panahon para mag-isip. Pag-isipan mong mabuti. Makipag-ugnayan ka sa akin anumang oras. Hindi na kailangan. Yung renta na binayaran mo para sa akin dati. Ibabalik ko sa iyo yon. Bigyan mo ako ng card number. You rent. Dapat sana ako ang nagbayad para sa iyo. Pero may nauna na sa akin. Ayon sa sinabi ng may-ari ng bahay, maaaring ikaw ay kasintahan. Naiintindihan ko na. Sige na. Huwag nang makipag-ugnayan. Sinhan. Tinghan. Ano ang sinabi niya sa'yo? Bakit ang bait mo sa akin? Yung renta ko dati. Ikaw ang nagbayad, di ba? Ay naku. Kaya ko na to. Uwi na tayo. Naman. Ang maliit kong kampanilya. Sino ang magbubukas ng inid meeting mamaya hapon para sa'yo? Matapos mamatay ang nanay ko. Ako na mismo ang nagbubukas ng feed meeting para sa sarili ko. Sandali lang ha. Hello.
Mom, pwede mo ba akong tulungan? Kasi may kaklase ako. Pwede mo bang dumalo sa parent-teacher meeting para sa kanya? Hindi mo na kailangang sabihin. Ano? Sige, tandaan mong dumating. CJ, ka-class view. Ito ang magiging bagong magulang mo ngayon. Kumusta? Parang mag-ina ba? 哟， Parang. Tatay, halika dito. Ngayon ay, kumuha tayo ng isang family portrait. Sige, okay. Tingnan mo, ang laki ng pagkakahawig niyong dalawa. Kung mayroon akong ganitong gwapong anak, siguradong gigising ako sa ngiti sa panaginip. Yung anak ni Jianyu naligaw ng landas. Hindi katulad ni Tinghan, maayos at matalino. Narinig ko na sa nakaraang mock exam. Si Han ay unang pwesto na naman. Kailangan ko bang umakyat sa entablado mamaya? Uy, tignan mo. Ano sa tingin mo sa suot na ito? 哎呀， Maganda. 好看。 Ito ng asawa ko. Siyempre, siya ang pinakamaganda sa buong paaralan. Maganda. Mukhang nakatagpo ka ng tamang tao. 你遇见了对的人。 Kaya tara na, pumunta tayo. CJ, maganda. Tara. Ginoong Fiu, pulong ng mga magulang ng panganay. Talaga bang hindi ka pupunta? Babalik sa kumpanya. Papasukin si attorney. 王律师来 Wang para makipagkita sa akin. Gusto kong baguhin ang testamento. At maghiwalay. CJ, gusto mong makipaghiwalay sa akin. Hindi ako sumasang-ayon. 我不 Hindi ako nakikipag-usap sa'yo. Nagsasaad lang ako sa'yo. Fuming. Matagal na tayong magkasama. Hindi ito basta-basta na lang na may iwanan. Paano mo pa kayang pag-usapan ang ating relasyon? Paano ka naging Yanye? Phew, alam mo na. 志杜明， Naalala mo na. 急了， Naalala mo na. Akala mo ba? Nasa mukha mo, nakahawig ni Aki, ay makakapagtago ka sa akin magpakailanman. Impossible. Sinabi ng doktor na hindi mo na ito magagawa sa buong buhay mo. Sa mundong ito, 世界上 walang makakapalit kay Aki. Mabuti pang huwag na akong makita ulit. 看见你， Futinghan, ang iyong bato ay para lamang sa aking anak. Gagawin kitang katulad ni Jen Sanki. 反其美啊， Tahimik na, 生息的 nawawala sa mundong ito. 世界上。 Ngayon, 今天 salamat sa'yo. Kung talagang gusto mong magpasalamat sa akin, isulat mo ang aking contact information sa iyong address book. Ay, ang pangalan na isinulat mo sa aking classmate book. Nakita ko na. Alam mo na lahat. 你都知道了。 Sa katunayan, mas magaling ka kaysa sa akala mo. 1,000 beses, 10,000 beses. Ang iyong gusto ay hindi naman ganoon kahiya-hiya. Sige na, kaibigan Phew. Alam ko na may lihim kang pag-ibig sa akin. Alam ko na may lihim kang pag-ibig sa akin. Ay naku, walang dahilan para mahiya.
Siyempre, sa isang katulad ko na napakahusay at kaakit-akit. Normal lang na magustuhan ako. Napaka-normal lang. Kailan mo ito nalaman? 发现的。 Malinaw na talaga. Mahihirapan pang hindi malaman. Ganun ba? 是吗？ Ay, kung hindi mo sasabihin na gusto mo akong pakinggan. 说句喜欢我听听。 Sige na, binibiro lang kita. 玩呢， Ay, tara na. 走吧。家长 Malapit nang matapos ang meeting ng mga magulang. 我 Gusto 喜欢 kita. 原来 Aha, ito na pala ang pakiramdam ng 这就是 pagkagusto. 心动。 江儿， Pwede ba kitang ligawan? Kahit ano naman. 江儿 Jiang Yul, 谢谢 salamat at pumasok ka sa buhay ko. Anong oras na? Bakit di pa rin siya dumadating? Yonje. 8er. Kamusta? Wala. Walang nakita kay Futing Han sa silid-aralan. Guro, sabi niya hindi rin siya nag-leave. Ano? Sumasagot ng telepono si Futing Han. Dito ka na lang tumira. Nakausap ko na si Fu Minghe. Huwag ka nang bumalik sa akin. Nangako siya sa'yo. Pero hindi ako nangako. Tulad ng nanay mo, tanga. Ang kidney na to ay para lang sa anak ko. 只能是我儿子的。 Mag-opera na ngayon. Dalhin ko na ang angkop na kidney ngayon. Pupunta na ako sa Huili Hospital. 是。 Ginoong Jiang. Fu Ming, hindi pumayag si Han na mag-donate ng kidney. Pinipilit mo lang ba? Inagaw si Han. Si Ting Han ay nawala na sa kanyang ina mula pagkabata. Gusto mo pa rin kunin ang kanyang bato. Si Tita Jiang ay nasa ilalim ng lupa. Tiyak na hindi kanya patatawarin. Nasaan na si Xuyin ngayon? Nasa hospital si Yan Yi. Ngayon, sa Huili Hospital. Huwag mag-alala, Yan Yi. Jiang, hindi ko talaga papayagang mangyari ang masama kay. Maghanda ng sasakyan papuntang hospital. Maestro, pabilisang makapunta sa hospital. Sige po. Hindi ko alintana kung isa lang ang kidney mo. O dalawa pa man yon. Kailangan maging matagumpay ang operasyon ni Minyan.
CJ, huwag mag-alala, Yan. Gagawin namin ang lahat ng aming makakaya. Minyan, hindi ka papayagan ng mama mo na mangyari sa'yo yon. Mabilis kang gagaling. 能好起来了。 Yan, wala nang oras. Kailangan na nating pumasok sa operating room. Fuming, 和 paano kung ayaw mong iwanan? 如何？ Sa hinaharap sa 这个 mundong 世 ito, 界上 ikaw na lang ang matitira sa akin at kay Minyan. Suyin, 徐静， Suyin. Huwag mo akong saktan. Sino ang nag-utos sa'yo na galawin siya? Dinalaan na kita. Si Han ang kausap mo. Siya ang anak ni Fu Minghe. Si Minyan. 言， At siya rin ay anak mo. 你的儿子， Hindi mo ba siya pinapansin? 死活吗？ Hindi ko ba siya pinapansin? 我不管吗？ Nahanap ko na ang angkop na donor ng bato para sa kanya. Hindi maganda, Ginang. Tumanggi ang binata sa operasyon. At marami siyang nakuhang gamot pampatulog. Katatapos lang niyang ilabas sa silid ng operasyon. Doon lang namin nalaman. May iniwan siyang sulat para sa inyo. Hindi ko matanggap na ang aking ina ay kabit. Ayaw ko ring mabuhay gamit ang mga organo ni Fu Tinghan. Kaya mas pipiliin kong mamatay. Minyan, Minyan, bakit ang tanga-tanga 怎 mo? 么那么傻呀？ Minyan, Minyan, Minyan. Uminom si Ginoong Fu ng maraming sedative. Nakalampas siya sa pinakamainam na oras para sa lunas. Ginawa namin ang aming makakaya. Oh, sinasadyang binigyan lang siya ng pampatulog. Mabilis siyang magigising. Ano ba talaga ang ginawa niyo sa kanya? Ano ba talaga ang ginawa niyo sa kanya? Sa buhay na ito, hindi ko rin maipagtanggol ang iyong kaligtasan. Ginoong Jayang, huwag mag-alala. Nakatanggap lang siya ng pampamanhid. Magigising din siya sa sandali. Nakareport na ako sa pulis. Ang insidenteng ito ay tiyak na susundan ko hanggang sa dulo. Kahit sino pa sila. Para lang makinig kay Han. Hindi ko palalampasin kahit isa. Sinhan. Fu Tinghan. Ayos ka lang ba? Napatakot mo ako. Ayos lang ako. Huwag mong galawin ang anak ko. Walang takot si Yan. Nandito ang mama. Protektahan ka ng mama. Hindi katulad ni Fuming na kahit sariling anak ay hindi pinapansin. Suyin, ang tunay na pumatay kay Minyan ay ikaw. 是你， Hindi ako. Ikaw. Gino. Gino. Kung hindi dahil sa iyo para umangat, 上位，不 na walang pakialam, hindi magiging ganyan ang anak mo. Kung may sisihin ka, ikaw ang may kasalanan sa pagiging sakim mo. Hindi ako. Hindi. Hindi ako. Hindi ako. Kumusta? Ikaw ba si Ginoong Su? Hindi ako ang nagdala. Hindi ako. Hindi ako. Hindi ako. Gino Fu. Ito.
Yan, ye. Jayang, salamat sa'yo. Hindi mo na kailangang magpanggap ng ganyan. Makinig ka, Han. Nalimutan ko dahil sa isang aksidente sa sasakyan. Pero palagi kong minamahal ang nanay mo sa puso ko. Bakit noon umalis ang nanay ko sa'yo? Dahil kay Xuyin. Siyang lumapit sa akin ng kusang loob. Nagawa nitong magdulot ng hindi pagkakaunawaan sa nanay mo. Isa siyang taong napakatapat sa pagmamahal. 极其忠贞的人， Kaya pinili niyang tahimik na 选择 umalis. 默默离开。 Kung sana nalaman ko 后面 agad 发现他 na may kakaibang nangyayari sa kanya, hindi sana nagkaroon ng ganitong maling akala. Mukhang sa nakaraang buhay. Ang dahilan kung bakit tinutugis ni Fu Minghe si Fu Tinghan ay dahil nakalimutan niya. Pero sa pagkakataong ito, lahat ay naging maliwanag. 豁然开朗。 我知道 Alam ko, 现在 walang 说 kwenta 这 sabihin 个 ito ngayon. 你 Nang 妈在 umalis ang nanay mo, binilhan ka ng isang bagay. 给你样东西， Anak, 儿子， kapag nakita mo ang 看 liham 见 na 这 ito, 封信的时候， maaaring 妈妈 wala na 可 si 能已 nanay. 经不在世了。 Natakot si 妈妈 nanay. 害怕 Walang mag-aalaga sa iyo sa hinaharap. Ito ay kasama. Kasama. Akala 我 ko, 以为 hindi ako dapat nandito sa mundong ito. Ay naku, paano mangyayari 怎么 yon? 会啊？ Nakikinig kami kay 听 Han. 韩 Palaging, 一直都是 minamahal. 被爱着的。 Tara na. Aki. Ang pakikinig sa lamig ay ang pinakamagandang regalo na iniwan mo sa akin. Huwag kang mag-alala. Sisiguraduhin kong aalagaan ko siya ng mabuti. “走， Nagtapos na. Graduation na. Graduation na. Paalam na. Graduation na, magpapakuha tayo ng litrato. Anong nangyari? Masakit ang tenga ko. Giant Earth. Ako. Nanonood ako ng panaginip. Anong klaseng panaginip? Nanonood ako ng niebe. At sobrang dami ng niebe. 很大的雪。 Nasa niebe ka. Paulit-ulit kitang tinawag. Hindi ka pa rin gumising. Lahat ng panaginip ay kabaligtaran. Paano ko naman hindi papansinin ka? Hindi ko kailanman naisip na isang araw magkikita pa tayo. At higit sa lahat, na nandito ka sa tabi ko. Masakit ba? Masakit. 痛， Kaya hindi ito panaginip. Hindi lang ngayon na nandito ako sa tabi mo. 现在会在你身边， Sa hinaharap, nasa tabi mo rin 会 ako. 在你身边的。 Kapag ginawa mo yan, magkakamali ako ng isip. 误会的。 Anong 为 pagkakamali? 什么？ Sinabi ko na. 我 Na gusto kitang ligawan, kaya congratulations sa'yo. 你已经 Nakuha mo na 追到 siya. 了 Kaya congratulations sa'yo. Nakuha mo na siya. 追到了。 Anong sinasabi mo? Sinasabi ko, Ginoong Fiu, 雪，
Gusto kita. 喜欢你。 Ginger. Gusto rin kita. Eh di, bukod sa salitang 除 yon, 了这句话， wala ka na bang ibang gustong sabihin? 说的了吗？ Anong gusto mong sabihin ko? 说什么？ Kaklase na few. 同学啊 Pwede bang halikan mo ako? 亲一下吗？这些风却一直在等待，等你写完最后一句回来。 Kapatid na Han, Ate Ginger. Lumapit na para mag-picture ng graduation. Naghihintay na ako sa'yo. Sige na. Lahat maghanda na. Sasabihin ko ang 3, 2, 1. Sabay-sabay nating sabihin ang maligayang pagtatapos. Sige na. 3. 心跳漏掉的白，还困在回忆里等待。如果爱是场天空比赛，宁愿全都空白，没有我是你故事里的空白，等着你回来换上色彩。 Maligayang pagtatapos.